Hi guys, welcome to Zendrix World and we're here for another unboxing. Okay, so ito na naman tayo, mag-unbox na naman tayo. So this time, last time in-unbox natin yung pamaskong handog from LGU ng Muntinlupa. And now, we're gonna unbox another holiday basket, or what you call this, hamper. Okay, so ito, galing to sa aming company. So, I won't say which company that is para to protect them. And company policy na huwag na i-disclose. So, this is just for my for my content. Okay, so, yeah, for this one. So, ayan, ito ang ating galing sa company. Medyo, meron pa yan nakalagay dito yung ano ng company namin. Pero, sabi ko nga, ito na lang. Alisin natin yung pangalan nila dito. So, just share with you kung paano pwedeng gawin sa mga nakukuha nating mga Christmas boxes or baskets from our company. So, mga ideas ang pwede natin gawin sa kanila. At kung ideal ba yung mga nilagay nilang item dito for Noche Buena. Okay, so if you're saving these items for Noche Buena, so I'll give you some idea on what to do with them. And, alright, so and of course, if you're new to my channel, please don't forget to subscribe to Zendrix World and hit the notification bell para updated ka sa ating mga upcoming videos. And don't forget to follow our social media accounts in Facebook, Instagram, TikTok, and X. Alright? So, let's start. So, of course, halata na tong isang laman. Medyo nag-leak na nga siya kasi sobrang lamig niya. Ito ay ang Pure Foods Fiesta Ham. Okay. Number 1 Christmas ham. Sa akin kasi ang number 1 Christmas ham is yung dati yung Christmas ham ng Fiesta, yung Fiesta ham, pero now mas gusto ko kasi yung holiday ham ng CDO, lalo yung yung whole. Gusto ko kasi yung whole. And nowadays parang ilang years na si Pure Foods hindi naglalabas ng whole ham. Kasi itong pre-sliced, okay? So, pre-sliced. Hindi ako fan ng pre-sliced na ham because the juices on the ham na nagsusoak dun sa meat, nasisira niya yung loob ng meat. Parang masyado siyang nagiging kasi ang goal lang naman ng juices is to tenderize the meat. And yung mga juices, pumasok na siya sa napaka-nipis na layer ng meat. Kaya nagaan na siya. Madali siyang maglasog-lasog. And yung tenderness niya, na over na, to the point na para na siyang, hindi na siya ganon. Makakompare niyo yun kung kung gaano ka-tender yung tenderized lang versus dun sa na-oversoak nung juices kaya ayoko ng pre-sliced. Pero still, this is a blessing. Gaano tayo ng ideas or pre-sliced ham. So, pero kung hindi ka fan din ng pre-sliced ham, pwede mo siyang, yung palaman sa tinapay, pang sahog mo sa pasta, pwede mo siyang isahog sa mga ulam, like, ano ba pwedeng ilagay sa carbonara? Carbonara yung ang carbonara kasi sa akin is yung Italian style, yung may egg, may cheese. Yun ang ko. Imbes na pero kasi sweet kasi ito eh. Carbonara is more on, yung carbonara na gusto ko is medyo salty yun. Yung bacon ang nilalagay ko dun kasi hindi ko kaya yung mga pancetta and everything. Mahal masyado yun. So ito, siguro pwede mo siyang isahog sa yung isang type ng carbonara na tawag ng mga Pilipinas, creamy carbonara, which is pasta alfredo lang ang tawag ko dun. Kasi white sauce. Yung white sauce, yan, pwede mong isahog dun yung ham. Kung ayaw mo siyang ihanda for Noche Buena. Pero gusto mo naman, kung trip mo yung manipis lang na ham, na okay ka na sa quality nitong Pure Foods na ham, wala naman problema doon. Hindi mo siyang ihanda doon. Pero yan ang una nating item. Nagustuhan natin siya kasi nag-leak na siya. Pakita nyo naman, frozen pa siya. Ibalik na natin siya dito sa kanyang thermal bag. Pero yung thermal bag niya is nag-leak na rin. Tamo, basa na rin.
Okay. So, tabi na natin siya dito kasi nagpapawis na siya. Okay, let's move on to this box. So, you can see, ang bigat itong box ito. Ang hirap nang iuwi from work. Okay. So, igaan natin siyang ganito. Then, let's check one by one kung anong laman. Kung anong pwede mong gawin sa mga items na ito for Christmas. Okay, ang first item na nandito, Pringles. Pringles, yung maliit na Pringles, yung maliit na version ng Pringles, yung foil sealed. Ano pong gagawin sa Pasko ng Pringles? Well, we're really thankful sa mga nag-iisip na ilagay sa ating mga holiday hampers. Pero the purpose of the hampers, para well, for the holiday season, Pringles, okay naman siya. Siguro for some guys, you snack it or kainin mo siya. Pero kung pag-uusapan natin is yung kung pwede mo ba siyang ihanda for Christmas, of course not. Kasi this is a snack. Siguro snack ka habang nagluluto ka dyan, pero bigyan mo sa anak mo. Pero still, yeah, it's a good thing. It's still, Pringles is Pringles. So alam natin kung anong lasa niya, masarap yan. Pero for the purpose of using it for holiday, for Christmas, hindi siya siguro swak doon. Pero yan, siguro ang intention ng aming company is to, aside from give something that you can use for the holiday, is that meron ka ring something na pwede mong kainin to satisfy your cravings on other things. Siguro yun ang intention. Okay, pero sige, pagbigyan natin. Okay, the next item na nandito is the San Remo tomato, onion, garlic home-style pasta sauce. So, it's a pasta sauce. Laging jarred yung mga nakukuha namin tomato sauce. Pero this is high quality. Unlike ng Del Monte, this is, you can see the bits of the spices there. Ayan, so magandang klase siya. Siguro itong tomato sauce, of course, mahilig tayo sa spaghetti. Pwede mo rin siya siguro gamitin for something else. So, for Italian kasi, na-incorporate mo yung Filipino food. Pwede mong mga gamitin dito. Aside from the pasta, pwede kang yung caldereta, pwede kang mag-mechado. Mechado nga lang kasi is mechado, tomato sauce and toyo. Pero, siguro pwede rin, mag-work din siguro tong ganito. Hindi naman siya yung, kasi mayroong mga ganito, yung arrabbiata last si arrabbiata yung nakuha namin tomato sauce. Kaya hindi mo alam kung saan mo gamitin. Pero ito, hindi mo siyang siguro gamitin sa mga pang-ulam. Aside from the pasta. If you're not, kung hindi ka mahilig dun sa pasta na Italian style, gusto mo yung Filipino style, sige, ito pwede mong gamitin dun sa mga, sa mga pang-ulam. Or pwede mo rin siguro gumawa ka ng lasagna, ito gamitin mo. Kasi ang lasagna kasi is mas masarap siya ng parang Italian style. Timplahan mo lang ng maayos. Ayan, so yun, tomato sauce. So, kailan ba ito mag-expire? So, yung last time, nagtigil tayo nung pamaskong handog, chinek natin yung expiration. Okay, kung if you can keep it for a while after the holiday. Ito, okay, so 1 year lang naman ang ng Pringles. Yan, 1 year. Sige, pwede na yan. Ito naman, May 2027. Abot pa siya hanggang Pasko next year. Okay, and this one, the Sunbest Fruit Cocktail. Okay, ito yung sinasabi ko, fruit cocktail. Okay, so yan, for fruit salad, hindi mo siyang gamitin for fruit salad. So, meron siyang pineapple, meron siyang peaches. Ano ba bang laman na itong fruit cocktail na ito? May grapes. Grapes ba to yung green? May cherries. Ito. Peaches, pears, pineapples, grapes, cherries, water, sugar, citric acid. Okay. Ayan, yung light syrup. Okay, so, ayan, ito yung pwede mo sundin yung suggested
na nakalagay dito na recipe for ano ba to? Fruit cocktail with almond jelly. Lalagyan mo ng nata de coco. So yung last time yung kay Mayor may nata de coco. Almond jelly, parang ano bang lasa nun? Hindi ko rin almond jelly. Alam ko lang is nata de coco. Pero mukha kasi siyang nata de coco. Yan. Yun ang suggested niya for this one. Sabi ko nga yung kay Mayor nun, may nata de coco din yung ano niya. Yung kanyang fruit cocktail ba yun? So, ayan. Yung mga idea. So, fruit salad or hindi siyang ihalo sa crema de fruta. Yun yung graham na uso before, na uso yung mango graham. Okay, so this is of course the all-purpose cream. So it could go with the fruit cocktail, and you can create yourself the fruit salad and yung crema de fruta. Pagkat lang ng graham crackers. And then this one is what's this? Molinera natural red kidney beans. So what can you do sa holiday na merong natural red kidney beans? Wala akong maisip. Ano ba to? Nilagay mo doon, parang naisip ko dito is pang halo-halo. Ano ba to? Okay na ba to? May-expire na ba to? Okay, hanggang August 26. August 2026 pa. Tagal pa. Okay. Yan. Ito naman, fruits is going to expire in 2027. Pero ang tagal na. Last year pa siya nagawa. Okay, so ito nga Molinera. Yung Molinera, yung brand na yan, gusto ko yan bilhin kapag yung pag-uusapan natin is yung truffle. Truffle oil, truffle salsa, yun, masarap yun. Itong Molinera red kidney beans, hindi ko mamatawi kung saan ko pwedeng gamitin ito. Naisip ko lang is pang halo-halo. Ano ba ito? Pwede ba itong ihalo sa sa ulam? Chili con carne? Kaya ba yun? Di ba black beans yun? Parang ano to? Wala man lang suggested recipe. Hindi ko alam kung saan ito pwede gamitin. Sa totoo lang, I can't think of anything aside siguro kung gagawa ka ng experiment ka, yung caldereta, lagyan mo lang gagawa ng caldereta na may pork and beans. Ano ba ito? Pwede pang substitute to doon. Wala akong maisip talaga. Pero yung ano ba, dessert? Wala rin akong maisip talaga. So I'm not sure what the Molinera red kidney beans is doing in the hamper. So pero still, isip tayo, hanap tayo ng recipe for that. Okay, so yan. Best before February 20, 2028. Okay, matagal pa siya. So, marami ka pang time para mag-isip kung paano saan mo gagamitin tong red kidney beans na yan. And then this one is the mandarin oranges. Mandarin oranges. Saan mo gagamitin ang mandarin oranges? Okay. For fruit salad. Orange fruit salad. Orange in a fruit salad. It may work kaso nga lang kasi oranges hindi siya ideal for me. This is just for me. I don't know about you. Pero for me kasi any fruits na yung madaling maglabas ng juices, hindi ko siya para ilagay sa fruit salad. Kasi it will ruin your cream dun sa salad mo. Kaya nga nilalagay sa salad is most of the time is yung drier option. Like yung peaches, yun nga yung cherry, hindi siya masyado nagano ng juice yung cherry. Unlike the oranges. Kasi kapag nabutas ang orange, may lilik yung juices niyan. So, I'm not sure if it is ideal to be used for fruit salad. Siguro ito, kung itong susundin mo, kaya lang kasi I don't think it's ideal talaga for for fruit salad. Kung ito talaga gawin mo, creamy mandarin orange fruit salad. Okay. Alright, so din na, move on tayo dito. Yan, meron ka pa until 2027. Meron pa kami para hanggang doon to create a recipe for that. Okay, so this one is a Baby Monster Oreo original. Okay, twist lick dance. Okay,
Ano siyang Oreo, gumawa ka ng Graham. Pwede mong, yung iba kasi, aside from Mango Graham, gumagawa sila ng Oreo version ng Graham. Or di kaya gagawa sila ng Oreo cheesecake. Or Oreo cheesecake na no bake. Na yun yung isa-serve. Para hulutan nila ng cream cheese. Then ang topping sila sa yung Oreo. Sometimes the stuffing, they would use it for the uh, kasama ng cream cheese and yung cream na gagawin mong parang cheesecake. Ayan. So, yan siya. Oreo. Ano na nangyari? Bakit malabo? Okay, yan. Baby Monster Oreo. Original. So, yan. Hindi na pwede mong gamitin ito. So, ito Oreo, okay naman siya for holiday. For the holiday. Pasok yan sa akin. For me. And this one, what is this? Cadbury bar. Cadbury dairy milk fruit nut. What dessert can you make out of a Cadbury bar? Siguro ano lang to for, alam mo yung, ano yan? Yung board? Yung cheese board? Ayan, yun siguro yung pwede mong gamitan ito. Yun. Siguro yung mandarin orange pwede mo lagay dun sa cheese board mo. Yung red beans talaga hindi ko alam kung saan malalagay yan. Ito, hindi mong maglagay ka ng chocolates sa cheese board mo kasi may mga gumagawa ng cheese board, may mga iba-ibang klase ng cheese or lalagyan ng mga fruits. Usually, yun ang ginagamit. Yung cheese board ay if not on Christmas Day, you can use it for New Year's. New Year's Eve ba siya? Handa. Yan. So, pwede yung lagay ka ng chocolate yan. Kaya lang kasi ang Cadbury, the thing about chocolate, kapag ilagay mo doon sa mga ganong mga board, well, ano siya, natutunaw kasi ito yung chocolate eh. So, ano na lang, siguro toppings sa mga, wala na akong maisip masyado. Medyo, ang tough naman ito. Challenging naman to mga nakalagay dito sa hamper. Siguro na lang to for snacking. Yun the best. Kainin mo na lang habang nagluluto ka. Tapos ito, Penregati number 80 Balducci pasta de semola Balducci di grano duro. Okay, cooks in 12 minutes. Okay, so yan yung pen pasta. So last year, last year or 2 years ago, yung rigatoni, yung mga pen pasta, yung mga makakapal na pasta yan. Mga nagawa kong recipe na for this one, meron na nakagawa ko ng masarap. Hindi ko na-expect yung lasa. Kasi nga yung rigatoni, mga gantong pasta, hindi ako mahilig dito. Usually, ano lang to. Pag nakita ko itong mga to, pang sopas yan. Pang sopas yan. Or pang pang bake mac yan. Pang gano'n. So, yan. Yan, pwede mong gawin yung bake mac. Or kung gusto mo siyang gawing sopas. Yun yung mga ideas. Yun yung usual ideas. Pero, one thing that I was able to taste na yung natikman ko talagang masarap is yung creamy spinach na type ng pasta. Bagay itong ganitong klaseng pasta doon. Just get the right recipe. Hanap ka ng creamy spinach. Type mo dun sa Google. Hanap ka ng mayroon lemon, may splash of lemon, tapos may parang ano ba siya, nigyan ko siya ng nutmeg. Basta yung creamy spinach, masarap siya. Masarap siya for this type of pasta. Yung masishare ko sa inyo. Okay, and the next one, this one is the lemon wafers. Lemon wafer. Okay. Sige. So, ano na lang to, siguro pang snacks na lang to. We don't usually use wafers or siguro dun nga sa board, dessert board, cheese board, gawa ka na, lagay ka ng dyan naman kung ano. Kasi siguro mag-decide ka nung lalagay mo dun sa mga boards sa cheese board. Iba, lalagay ka ng chocolates, yung orange siguro ito, lagay mo na lang din to dyan. Gusto mo talagang i-save to for the holiday, New Year's or Christmas. Pero challenging yung ibang laman na to.
Okay, so ito. Next item is Chef's Choice Corned Beef. Okay, corned beef. Ito ba siya yung parang ito yung disusi ba to? Hindi. Ano na siya? Vacuum seal. Corned beef. Ito pa yung mga parang libis na style. Okay, so corned beef is, pwede mong ulamin yung corned beef. Pwede mong ihalo sa spaghetti ang corned beef din. Masarap din naman siya sa spaghetti. Malasa yung spaghetti pag yung corned beef nga eh. So yun yung idea for the corned beef. For sandwiches, siguro. Gawa ka ng sandwiches sa Christmas. Ayan, lagyan mo ng corned beef. Okay, so yun lang yung naisip ko for holiday. Pero sarap siyang pang ulam. Favorite kong pang ulam itong ganito. Yun yung mga disusi. Diba yun? Hereford and Libby's. And then lastly, ito na, the premium apple from Sunkist. Ayan, panulak sa Pasko. Panulak siya. Ayan, okay. So, yun siya, apple juice. So, yun. Hindi kaya, ano ba, may dessert ka bang may apple? Lagay mo yung, yung juices. Ayan na, wala na laman yung box. Yun na lahat yung laman niya. So, yeah. And there you go. So, very thankful pa rin sa mga nag-iisip nito. Mga Christmas hamper na to sa mga companies. So, we're very lucky. Not everyone gets Christmas hampers on their during holiday season. Iba lang, bonus lang pero walang hamper. Kaya iba ham lang ang nakukuha sa mga tuwing Pasko. Kaya yan, maganda yung very thankful na tayo dito sa mga ganitong klaseng although some can be medyo questionable yung ibang item na nakalagay, pero mas thankful ako na better akong ganyan kaysa yung namili ka pa. Usually yung mga binibili mo sa groceries is hindi naman lahat na nagagamit, pero very thankful pa rin sa mga nakuha nating blessings this year. Okay, so yun na nga, tapos na ang ating unboxing video. And again, if you're new to my channel, please don't forget to subscribe to Zandworks World and hit the notification bell para updated ka sa ating mga upcoming videos. And of course, don't forget to follow our social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, and X. So ito ay ibababa ko na kasi ilalagay na natin siya sa groceries. Ay, sa grocery cabinet. Okay. So thank you so much guys. See you soon. Bye!